Isa pong pinagpalang Tuesday morning mga katots at ngayon pong Martes ng umaga ang ating magiging simpleng tanong, growing? Bakit growing? No? Paglago. Ang ating gospel, hinango kay St. Luke chapter 13 verses 18 to 21 ay patungkol sa dalawang short na mga parables na ginamit ni Lord. At sinabi niya, una, ang kaharian ng Diyos ay parang isang butil ng mustasang itinanim sa isang hardin at nang ito'y lumago ay siyang pinagkakanlungan ng mga ibon. No? Tapos si Kalwa, sabi niya ito'y parang pampaalsa na inilagay sa isang ng arena, tapos ay ng sunod na araw ay lumaki ng napakalaki. So it's all about growth. Ewan ko, naranasan niyo ba yung pag natutulog ay bigla kayong nanginginig na kayong naalala ko noong ako'y bata, laging pag napapagano sinasabi agad nung iba, ay natangkad pa yan. Pero alam niyo po, hanggang ngayon, hagayon pa rin ata ako sa pagtulog, wala nang itinatangkad. Pero kaya ko lang naman nakwento yun is because one of the real signs of true faith is growth. Hindi na ho maihihiwalay yan na hanggat tayo naniniwala na tayo tunay ang pananampalataya, ang tanda at sukat ay ang paglago. And growth means change. Pero when it comes to faith, this change, itong pagbabagong ito, ang paglagong ito, it's always a good change. Sometimes it's painful dahil yung pagbabago, kailangan may mabago sa sarili mo, kailangan may talikuran ka, may kailangan kang alisin na mali sa sarili mo, pagkatao mo. So, there is a change. It can be painful. Sometimes, the growth can mean it is a growth na or change na sabihin na natin joyful and glorious. Bakit? Kasi siyempre, di ba yung mga tao natin sa paligid, pagka from something wrong to something good, ay kinakatuwa nila yan. Naalala ko tuloy yung mga prayers ni Santa Monica para kay San Agustin. No? How she, for so long, was praying for change in the life of Saint Augustine. O, tinyo, naging santo pa, naging obispo pa. Sometimes, change ng ating pagkatao because of faith would mean graces sa ibang tao. Ganda ng imagery noong sinasabi ni Lord na lumago na parang puno ang butil ng mustasa at ito ang naging kanlungan ng iba. One of the things that we keep on noticing if your faith is growing, you are growing as a person, is people come to you. Hindi dahil kandidato, hindi dahil politiko. Because faith attracts people to God. Yun ang isang sign din noon. So kaya nga, alam nyo mga kapatid, if we really want to know if our faith is true, let us see and ask ourselves if we are still growing. And that is one clear sign. Paglago ng pagkatao natin. The way we treat people, kailangan getting better. The way we see the world. The way we see things when it happens. With faith, things change. We change. So ang tanong, growing. If we're not anymore growing, mga kapatid, something might be wrong with our faith. That's for everyone. Hindi lang yan sa inyo ko sinasabi. Pati kay Bishop yan. Kung di ako nababago for the better, then there must be something wrong with my own faith. Okay po? O siya, sige. Siyempre, balik tayo. One sign ng ating growing faith is that when we start preaching about God. So, be cyber missionaries po. Evangelize po sana lagi through our social media. Like, share, follow po itong ating page. Ang ating Instagram at Thought for the Day, YouTube channel, TFTD Blessed and Blessing, at ang ating TikTok at Thought for the Day. Pagbati natin ng happy birthday kay Rodeline Rivadeñera, kay Eileen Makatangay, kay Romel Papio, kay Kervin Ross Monteras, kay Lucille, kay Margaret Mary Medina, kay Christopher Asilo, kay Shell Manunga, kay Noel Silang, nakasama natin dati seminaryo, kay Anton Martin Gonzales, kay Monsignor Bernie Pantin ng CBCP Secretariat, siya pong Executive Secretary ng CBCP, ganyan na rin kay Eman Villena, sa aking pinsang buong nasa Singapore, si Kuya Rafi Malabanan, kay Michelle Gatdulat, sa ating Labs na si Ain Magalang. Happy birthday, Ain. Happy birthday po sa inyong lahat and blessings po sa inyong lahat sa inyong special day. At syempre, patuloy ang paghiling natin ng prayers. Sana may mga mabago, no? Especially with the lives of those who are going through certain trials ngayon. Sana for the better, we pray for them, no? Na mas mabagong maganda sa buhay nila. And then of course, sana magkaroon na ng peace, no? Magkaroon ng kapayapaan. No matter how arduous the process may seem, let's start by praying muna for peace. Okay po? So especially para sa Ukraine at sa Middle East, sa Israel. Okay po?
At syempre, kung tayo naman po ay growing naman in faith, edi pa. Always be blessed and be a blessing.